Magandang umaga din po, Sir Ted Filon, sir. Oo. Opo. Good morning po. Ma'am, una muna, kamusta na po ang Good lagay? morning. Yes po, si Chacha po ito. Kamusta na po ang lagay ng panahon dyan? Maulan pa po ba? At ilan pong mga barangay ang naapektuhan po ng pagbaha? Actually, ma'am, okay na po ang panahon namin ngayon, ma'am. And a total of 76 barangays po ang apektado nung Typhoon Basyang. And we also recorded 4,727 families and 15,797 individuals affected by Typhoon Basyang, ma'am. Oo, medyo malaki-laki po. No? Tama po ba? 76 barangays ang affected po ng flood. Yes, Sa ngayon ma'am. po ba, humupa na itong pagbaha o meron pa rin po kayong mga barangay dyan hanggang sa ngayon lubog pa rin sa tubig? Actually, ma'am, ang geography kasi ng Agusan del Norte defines the challenges of Agusan del Norte being a low-lying coastal province. Kasi, ma'am, we host the nation's fourth largest lake and serve as the exit point for the Agusan River. Dito kasi sa isang LGU namin, ma'am, nag-i-exit si Agusan River, ma'am. It empties into Butuan Bay and one of our municipalities, ang Magallanes, kasama na doon siya nag-i-empty. Of course, with numerous rivers and creeks crisscrossing our land, the province naturally becomes a catch basin, leaving our communities highly vulnerable to, of course, seasonal floods. We are frequented talaga ng baha, ma'am. Oo. Sa Agusan del Norte. So hanggang ngayon po, tama po ba Ma'am Irma, dun sa 76 barangays, ilan pa po hanggang sa ngayon ang baha pa rin? Siguro, ma'am, mga 5 na lang siguro, ma'am. Madali lang naman mag-subside talaga ang baha dito sa Agusan del Norte, ma'am. Hanggang saan po umabot yung tubig sa ilang mga barangay? At ano po yung barangay na worst hit po ng Bagyong Basyang? May mga barangays po kami sa Kitsaraw, ma'am, Maraiging, and sa Habonga, Colorado. Kasi malapit sila sa Lake Mainit, ma'am. And Barangay Kanaway. Pero as I've said, ma'am, madali naman talaga siyang mag-subside. Unlike before, na wala pang, may hydro kasi kami, ma'am, hydroelectric power plant dito, ma'am. Medyo nakakatulong ang project na yon na madaling mag-subside talaga ang tubig. Kung ikukumpara po natin to sa mga nagdaang bagyo, masasabi po ba natin kumbaga manageable po ito or medyo hindi nyo in-expect yung dami rin ng mga barangay na naapektuhan? Ma'am, unprecedented po ang Basyang. Unprecedented kasi may mga barangay kami sa coastal na first nila na-experience ito, ma'am, na pumasok talaga ang tubig sa bahay nila, ma'am. Unprecedented po ang Basyang. Oo. Ano pong mga barangay ito na hindi naman binabaha noon na ngayon nga po'y binahana? Ang madami, ma'am, from sa municipality of Tubay, Kitsaraw, and kahit sa Las Nieves, ma'am. At saka sa Nasipit at Buenavista. Oo. At sa Carmen, ma'am. Sa Carmen, so medyo, yun nga yung sinasabi niya, merong mga hindi binabaha noon, pinasok ang mga bahay ngayon ng tubig. Opo. Sige ma'am. So ma'am, Yes, ma'am. pwede ka makakuha lang po ng short lang na comprehensive po na report. Una, meron ba ho kayong casualty? Meron ba kayong missing? At ilan po ang number of totally affected families? At ilan pong kinakanlong ngayon sa mga evacuation center, ma'am? Go ahead po. Actually, sir, wala na po tayong mga evacuation centers. Closed na po lahat, sir. Okay, that's good. For the affected families during the onset of Typhoon Basyang, may total po kaming 4,727 families and a total of 15,797 individuals. And unfortunately, sir, may isa pong namatay sa municipality of Carmen kasi although, sir, mga lessons namin sa Teno, Uwan at saka sa yung last sa Verbena, hinahaitin talaga namin aming advisory early warning system. Pero hindi na talaga natin maiwasan, sir, na may matitigas talaga ang ulo. And ang pagkakaalam namin tumawid ng Ilog. river, ilog. At hindi alam ng pamilya na tumawid siya. Yun nga, sir, nawala. Ang kinabukasan, nakita na, yung patay na nga, sir.
Inanod siya ng ilog, no? Inanod siya, sir. Opo, Yes, sir, despite the inanod. warning. Sige, so naamoy usang nga casualty, ma'am? Ano, sir? Naamoy usang nga casualty, no? Opo. Yes, sir. Pilang, Yes, sir. pilang inyong Yes, sir. missing, naamoy missing diha, ma'am? Wala, sir. Wala may missing, sir. Okay, good to know. Sige po. So karon man naamoy kuryente, way problema sa kuryente, internet? Wala may problema sa kuryente, although naputol siya, sir, but less than an hour, bumalik naman po yung kuryente sa Agusan del Norte. Opo. Mag-convene ba karon ang council, ang sangguniang panlalawigan to declare state of calamity o no need po, ma'am? Wala pong ano, sir, hindi po kami magko-convene, hindi po kami magde-declare ng state of calamity, sir. Okay, sige po. So, but so far po, Ma'am Irma, ngayon po, maaari nating sabihin na nasa clearing operations na lang po kayo doon sa mga kalsada na perhaps po ay dinaanan itong mga flash floods na ito. Actually, sir, kinabukasan din, sir, nagkakandak na po na ang mga LGUs, pati ang province ng clearing operations. Okay. So, ang nagkakandak na rin po kami ng rapid damage assessment and needs analysis para malaman namin, sir, ano yung immediate needs ng community. Now, sir, thorough assessment na po. Kasi may mga barangay kami sa Kitcharaw na need na talaga silang i-relocate, sir. So, kailangan, kasi may mga relocations na kaming ginawa for Agusan del Norte, sir. Halos every year, may mga nirelocate kami. But this time, yung Mahayahay, yung Maraiging, talagang ipupush namin, sir, na i-relocate na sila, sir. Kasi very risky na yung location nila, sir. Oo, talagang kumbaga no build zone na yung mga lugar na iyon. No build zone na, sir. Yes, sir. Okay, sige po. Ang inyong governor ngayon ay si Governor Angelica Amante? Yes, sir. Okay. Kaano-ano ito ni former Congressman Amante, yung matanda? Anak siya? Daughter siya, sir. Okay. Sige po. Sige po. Opo. Daghang salamat kanimo, Ma'am Irma, ha? At kami po Okay, sir. No problem, nanalangin sir. na makarecover po kayo kaagad. Thank you po, ma'am. Salamat Okay, po. thank you, sir. Salamat. Okay, Thank sir. you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!